R&B, pop, bossa nova. Bago pa man ang mga iyan ay meron na tayong kundiman o ang mga awiting nagpapahayag ng pag-ibig. Dalawa sa naging pinakatanyag at pinakamahusay sa pagsulat ng kundiman sa ating bansa ay mga Bulakenyo, sina Nicanor Abelardo ng San Miguel at Francisco Santiago ng Santa Maria. Galing, di ba? Kapag sinabing Pebrero, ano ang nasa isip mo? Usually kasi pag narinig ko yung word ng Pebrero, una pumasok sa isip ko ay araw ng mga puso. Hindi naman ibig sabihin pag February, it always come to a lovers. Pero yun yung February na bibigay mo yung give love to everyone, ayun. So long I can't remember. February, yun ang pagdiriwang ng Valentine's Day para sa araw ng mga puso. Buwan ng Pebrero, ang buwan na kulang man sa araw, paborito naman ng mga magsing-iro dahil ito ay tinatawag na romantic month, kung saan idinadaos ng buong mundo ang araw ng mga puso tuwing ika-14 ng Pebrero. Saan nga ba nagsimula ang pagdiriwang ng Valentine's Day? Siguro sa tradisyon ng tao. Ang alam ko kay Cupido eh. Based on Greek mythology, nagsimula siya kay Cupid and Psyche. Kadalasan iniugnay natin yung Valentine's Day kay Saint Valentine. Pero sa katunayan, bago pa dumating ang kulto o debosyon kay Saint Valentine, ay meron ng tinatawag na Fertility Festival. Ito yung festival ng Tagsibol. Yung Fertility Festival ay nakaugnay ito sa pagdiriwang ng Lupercalia. Si Lupercalia ang kinikilalang Panginoon ng kalusugan at ng fertility. No? Kaya iniuugnay itong pagdiriwang na ito bago dumating ang Kristiyano na pagdiriwang ng fertility na ginaganap naman tuwing ika-15 ng Pebrero. Sino ba itong Saint Valentine? Sa kalendaryo po, mga kapatid, ng simbahan ng Kristiyano, parehong Protestante at Katoliko, ay mayroong 3 Saint Valentines. Yung una ay Saint Valentine of Rome. The second is Saint Valentine of Terni, doon din yun sa Italy. And the first one, walang masyadong nakaalam, pero he's also a priest na napatay doon sa Africa. So 3 Saint Valentines. And amazingly, yung 3 ito ay namatay February 14. Kaya pinagdiwang ito na nakaugnay kay Saint Valentine dahil sa kanyang proximity doon sa February 15, which is a celebration of Tagsibol, no? Fertility, yung pag-usbong ng mga bulaklak at ng mga halaman. Kaya kinilala ito bilang Saint Valentine. Bakit naman Saint Valentine? No? Bakit hindi ibang santo? No? Ano ang kaugnayan ni Saint Valentine sa fertility? Anong kaugnayan nito doon sa Tagsibol? No? Nagkaroon ng persecution during the time of Emperor Claudius II. Ang utos ni Claudius ay wala munang mag-aasawa, wala munang magpapakasal. Dahil ang Rome ay masyadong Kristiyano, masyadong Katoliko, kaya yung mga sundalo na umiibig ay they wanted protest. Kaya lang, hindi na sila makapagprotesta dahil ang equivalent noon ay death. At nabalitaan ito ni Saint Valentine. At bilang protesta, pinapahintulutan niya ang pagkakasal ng mga batang sundalo ng palihim. Kaya
all marriages during those times were secretly done to avoid death. No? But eventually, naalaman ito ni Claudius and he killed all of them. So yun siguro ang dahilan kung bakit it has something to do with love and lovers. No? Dahil nga, si Saint Valentine ang nag-officiate ng mga secret marriages dahil ayaw pumayag ng mga sundalo na hindi sila makasal sa kanilang mga mahal. Taong 1800, naging popular sa Britain at United States ang St. Valentine's Day. Taong 1902, lumabas naman at naibenta sa kauna-unahang pagkakataon ang mga kending hugis puso na gawa ng isang kumpanya ng candy. Nakapaloob sa mga kending ito ang iba't ibang nakakakilig na mensahe tulad na lang ng Be Mine, Melt My Heart, You're Cute at marami pang iba. Sa pagdaan ng panahon, natatak na sa isip ng mga tao ang simbolo ng Valentine's Day. Mga simbolo na ginagamit natin dito ay yung mga earliest symbols ito, yung angel with the heart, no? Which is very much symbolic of yung nagbibigay ng pag-ibig ay ang Panginoong Diyos. Yun ang unang simbolismo nun. Pero yung may mga Diyos-Diyusan sa Greek mythology na nagsasabi na ito si Cupido ay pinawawalan ng Diyos para na sa ganon tuhugin yung dalawang puso at silang dalawa ang magkaroon ng ugnayan. Si Cupido is an angel na ginagamit nating simbolo ng Valentine's Day dahil siya ang channel para mag-meet ang dalawang nagmamahalan. Sa makabagong panahon natin ngayon, ang araw ng mga puso ay ipinagdiriwang ng mga taong nagmamahalan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga regalo, bulaklak at sulat, gayon din ang pagkain sa labas at panonood ng pelikulang may temang pagmamahal. Sa ganitong paraan, ating naipakikita sa ating mahal sa buhay ang ating pagmamahal. Araw na naman ng mga puso at sigurado ay humahanap kayo ng pwedeng ipangregalo sa mga mahal ninyo sa buhay. Bakit di subukang magbigay ng cupcakes, personalized items at bulaklak at siguradong mapapana ni Cupido ang puso ng iniibig mo. Kaya't halina at tingnan ang mga patok na pangregalo ngayong Valentine's Day. This Valentine's, naisip ko magbigay ng chocolates kasi chocolates na yun kasi paborito niya. Kaya gusto ko ibigay sa kanya kasi gusto lang mapasurpresa lang siya this coming Valentine. Speaking of regalo this Valentine's Day, make your gift something affordable yet special. Tipong matutuwa at mabubusog pa ang iyong pagbibigyan. Kaya naman kung surprise gift at low budget ang hanap mo, check out the sweet creations mula sa bayan ng Giginto. Actually, nag-start siya September 2010. Nagkukwentuhan lang kami magkakapatid kasi I studied basic baking. Tapos, nagkataon naman yung anak ng sister ko, magpapabinyag siya, tapos mag-birthday din. So, sabi niya, bakit namin hindi i-try na mag-bake ulit? We tried one time, late September, nasarapan kami. Tapos nag-enjoy kami dun sa paggawa ng cake. So, yun, gumawa kami ng mga samples. Nag-try kami mag-post sa Sulit tsaka sa Multiply. Na-overwhelmed naman kami sa orders kasi halos mapuno na namin yung October. Kami kasi, kung ano yung taste ng clients, yun yung ginagawa namin. Kasi, kung ano yung theme gusto ng client, color, gusto ng client na design, gusto ng client na topper, or nakasulat, ganun yung ginagawa namin. So, we satisfy their taste. Actually, specialty namin yung dedication cupcakes. Pwede niya ilagay, I love you, I miss you, I'm sorry. Yun yung isa sa mga edge namin ngayong Valentine. Tapos, yung heart-shaped cake. Actually, affordable siya. Inano namin siya bali, kinompare namin siya dun sa iba. So, nag-research muna kami kung magkano talaga ang market value ng
cakes, cupcakes. Kaya yung mga estudyante, afford to, lalo na ngayong Valentine's Day. In making moist chocolate cake, so we need flour, we need cocoa, we need vegetable oil, egg, fresh milk, hot water, sugar. Mix all dry ingredients, and then we will prepare the wet ingredients. So we need eggs, vegetable oil, and fresh milk. Tapos, separately, paghahaluin natin sila. Tapos, pag nahalo na natin sila, yan, mix na natin. Tapos, ang pinakahuli nun, hot water. So, yun yung huling-huli para yung consistency ng butter niya maganda. Ito yung aming finished product, ang ating chocolate moist cupcake. Papakita naman namin ngayon kung paano mag-decorate ng heart shape for the Valentine's. Pag na-bake na siya, kailangan siya lagyan ng buttercream frosting. Every now and then, kailangan mo siyang lagyan ng cornstarch kasi dumidikit siya dun sa sa stainless plate. Atin yung yung Choco Moist heart shape cake natin. Pwede natin siyang i-design. Ito na yung finished product ng Chocolate Moist fondant covered heart-shaped cake na pwedeng-pwedeng pamigay sa Valentine's Day. Mag-offer kami ng discounted price ngayong Valentine's Day. From 400 to 500, ino-offer lang namin siya ng 350. Minimum of 2 dozens. Ngayon lang siyang Valentine's. Tapos for cakes, from 1,000 to 500, yung mini cake na heart shape. I would say na masasatisfy namin yung taste nila, yung gusto nilang iparating dun sa mga beloved nila.